argument po kasi dyan, it is not who manage the government. It is who bring mistakes to the government. Yun po yun i-determine kung i-argumento po natin, kung ipapasok po natin yung argumento na gano'n. May mali ba? Ano bang ginawa ni Ma'am Lisa? May violation po ba na nakasira sa public trust ng taong bayan? Unang-una, kung totoo po yung namatay si Tantoco because of over drugs or over cocaine, that is already grounds for impeachable. Bakit? Hindi mo na sabihan yung asawa mo. Hindi mo na gawan. Oh, another, mga korupsyon, mga isama na natin dito yung sweepstakes. Di ba yung nangyari na pinanalo nila na hindi yung binola ang lumabas, kundi minanipulate nila at sino yung tumanggap ng mga pera? Di ba issue po ba yan? Di ba kasama si Ma'am Lisa po dyan? Kasi siya ang naglagay kay chairman ng sweepstakes. So, evident po yun. Pero bakit hindi nagpa-prosper yung kaso? Bakit ngayon hindi nagpa-prosper yung kaso against them? Kasi it's all about money. Bakit hindi yung pag-withdraw ng trilyon at the first month of the year? Alam niyo po ang pag-withdraw ng pondo ng gobyerno, quarterly po yan. There are 4 quarters. Every 3 months po yan. Ngayon, hindi mo po pwedeng i-withdraw yung second quarter na naubos mo na yung first quarter. Bawal po yun. Pero anong ginawa ng gobyerno natin? When President Marcos warned the people that the government will stop its operation, binantaan niya po tayo eh. Doon pa impeachable na po yun eh. Binantaan niya po tayo na i-stop niya ang gobyerno. Malis ka. Ba't anong ginawa? Winidro niya ng paspasan yung 4 trillion. Walang nagawa ang batas natin. So wala po tayo sa tama. So ano ngayon? Kung may kaso ka sa kanila, babayaran lang nila. And it will take many years to happen. Only if lumabas ang taong bayan at mag-unite na. At matauhan na. Despite of any differences between. Tumayo tayo bilang Pilipino. Hindi tayo tumayo bilang Marcos, bilang Duterte, bilang Romualdez, o bilang sino. Tumayo tayo as an independent Filipino to stand by the initiative, the power of the initiative that you can act alone. At kung lahat tayo ay mag-aksyon, isa-isa, na hindi yung, hindi ako sasama niya kasi hindi sumama yung kapitbahay ko. If you have the conscience, take the initiative alone. At the same time, makikita mo ang taong bayan nandiyan na. So, ganun po yun. So, if you have more questions, I'm going to answer. Agyamanak sir, agyamanak. Ay, Ilocano ka. Okay, go ahead. Bilang po kayo ay neutral, yung pagpapadala po nila kay former President Duterte sa Dahig, impeachable offense po ba ito sa ating Pangulo? 100% po. Bakit? Yung soberenya ng batas, yung soberenya ng constitution, yung soberenya ng territory natin. But, let us know why. Bakit nila ginawa yun? Di ba itinapat nila yung pagkamatay ni Tantoco? They urgently do that. Bakit? Huwag mo natin problemahin kung naipadala natin, problemahin natin paano makalusot sa teritoryo natin at makarating sa hike. Kung may question sila doon, mahihirapan na sila. Bakit? Dineliver mo na sa korte. Now, what do we stand as NPIC? Question namin sa Supreme Court po yan. That is raping the sovereign authority of the people and the law and the Constitution itself. That is 1,000% impeachable. As I've said, magbase po tayo sa batas. Ngayon, bakit kinatigan ng ombudsman si Manang Amy? Dahil ba, I don't know what is the locality of ombudsman? Kasi kino-question ni Ate Claire na ba't ang bilis naman? Sabi ko sa comment ko, kasi kayo mga babae minsan matagal ang gusto ninyo. Kami mga lalaki mabilisan kami. Lalaki yun matanda na yun Oh, anong gusto niya? Patagalin pa yung kaso? Pero matagal na yung inaantay yan na idulog sa ombudsman kasi the ombudsman has the first authority, the first step to charge. Tapos ano ngayon? Na lumabas yung pinasasagot na sila ng 10 days para sagutin yung reklamo ni Manang Amy. That is a brave step. It would be just hitting the hard rock ang ginawa ni Manang Amy dyan. Whether he wins or not during this election, remember that he also do his duty to the Duterte family and to the Philippines itself as a nation and as a country. Agyamanak sir, at kasnapay kumati